Sa Greek mythology, si Deimos at Phobos ang gods of fear. Si Deimos ay nagre-representa ng takot at pangamba at si Phobos naman ay sa pagpapanik. Noong 1700s, ang mga English speakers ay sinimulang idagdag ang salitang phobia sa dulo ng mga pangalan na nangangahulugang the fear of. Kaya atin nang simulan ang pagtalakay sa mga kakaibang phobias na maaaring meron ka. Ablutophobia. Ito ay isang phobia kung saan ang isang taong mayroon nito ay takot na maging malinis o maligo. Ang ilan sa mga taong ito ay nakakaranas ng panic attacks tuwing naliligo na nagreresulta ng kanilang kalungkutan, pagkukulong at depresyon. Ergophobia. Isang klase ng social anxiety. Ang ergophobia ay mula sa salitang Griegong ergo na nangangahulugang work. Napapaloob sa phobia na ito ang takot sa physical at non-physical work. Ang ergophobia ay kadalasang resulta ng trauma sa isang bagay. Ito ay nagagamot sa pamamagitan ng kombinasyon ng therapy at medications upang mabawasan ang anxiety. Philophobia. Ang pagkakaroon ng tila butterflies in the stomach ay itunuturing na indikasyon ng love. Ngunit sa taong may philophobia, ang mga butterflies na ito ay tila nakamamatay ng mga scorpions sa kadahilanang sila ay takot ma-inlove o mapalapit sa isang tao. Ang mga taong mayroon nito ay kadalasang namumuhay sa pag-iisa. Somniphobia. Kilala sa tawag na hypnophobia, ito ay isang abnormal na takot na makatulog. Ito ay maaaring resulta ng nararamdaman ng isang tao na tila ba sila ay nawawalan ng kontrol sa kanilang katawan. Ang mga nightmares ay isa sa mga rason kaya ang taong mayroon nito ay natatakot. May mga gamot upang makatulong sa pagtulog at anxiety, ngunit ang counseling ay mas mainam. Heliophobia. Ito ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay takot sa araw. Ang pag-iwas sa araw at pagkukulong sa loob ng bahay ay maaaring magresulta ng kakulangan sa vitamin D na importante sa ating katawan upang palakasin ang ating immune health at marami pang iba. Ang helio ay mula sa Greek word na nangangahulugang araw. Lacanophobia. Minsan, ang hindi pagkain ng gulay ay dahil lamang sa ayaw natin nito at mas gusto natin kumain ng junk foods. Ngunit kung ikaw ay takot sa mga gulay, ito ay tinatawag na lacanophobia. Ang mga taong mayroon nito ay talagang takot sa mga gulay at ang makita at maamoy ang mga ito ay nagreresulta ng hirap sa paghinga at pagduduwal. Haphiphobia. Isang napakabihirang phobia. Ang haphiphobia ay ang takot na mahipo o mahawakan. Ang taong mayroon nito ay aktwal na natatakot at nakararanas ng anxiety, pagduduwal, pagbilis ng tibok ng puso, hyperventilation at panic attacks. Coulrophobia. Ang coulrophobia ay ang takot sa mga clowns. Ayon sa mga taong mayroon nito, ang takot ay nagmumula sa kadahilanang hindi nila kilala kung sino ang nasa likod ng mukhang iyon. Xanthophobia. Ang xanthophobia ay ang takot sa kulay na dilaw o yellow. Ang mga taong nakararanas nito ay takot sa kahit anong bagay na yellow, kasama na nga ang sun, daffodils at yellow na paint. Sa mga aggressive na case, ang tao ay nakararanas ng sobrang takot kahit na marinig lamang ang phrase o salitang yellow. Neophobia. Ang neophobia ay mula sa salitang Griegong neos na nangangahulugang new or young. Ito ay literal na takot sa kahit anong bago. Ang kondisyong ito ay kadalasang nakikita sa mga matatanda at sa mga bata rin na takot sa bagong pagkain, lugar o routines. Hylophobia. Ito ay isang kondisyon kung saan ang tao ay takot sa kakahuyan o kagubatan. Ang hylophobia ay maaaring makuha dahil sa isang traumatic experience sa kagubatan, kakahuyan o mga puno. Turophobia. Ang turophobia ay ang takot sa cheese o keso.
Ito ay pinaniniwalaang may kinalaman sa isang traumatic incident sa isang tao o maaari rin sa tekstura ng keso. Ang taong mayroon nito ay makararanas ng anxiety at panic attacks tuwing nakakakita ng keso. Decidophobia. Ang taong mayroon nito ay takot na magdesisyon o gumawa ng choice. Ito ay mula sa salitang Latin na decido, na nangangahulugang to cut off. Gephyriophobia. Ito ay isang anxiety disorder kung saan ang tao ay takot sa mga bridges at tunnels. Ang mga taong mayroon nito ay iniiwasan ang mga ruta na patungo sa daan na may tulay. Isa sa mga dahilan upang ang tao ay magkaroon nito ay isang negative o traumatic na pangyayari na involve ang tulay. Ang phobia na ito ay maaaring resulta rin ng fear of heights. Trypophobia. Ito ay isang kondisyon sa tao kung saan nakararanas ng takot sa mga maliliit na grupo ng butas, bumps at pati na rin mga bilog. Ang mga taong mayroon nito ay may anxiety reactions sa mga bagay tulad ng sponges, mga halaman na may buto at kahit sa kanilang pores ng kanilang sariling balat. Ombrophobia. Ang kasabihang I'm only happy when it rains ay hindi para sa lahat. Mula sa Greek word na ombro, na ang ibig sabihin ay rain o ulan, ang ombrophobia ay ang takot sa ulan. Ang mga taong mayroon nito ay maaaring makaranas ng panic attacks kapag nagsimulang umambon o umulan. Phagophobia. Ang phagophobia ay ang takot sa paglunok. Ito ay maaaring magresulta ng weight loss at malnutrition mula sa involuntary inability upang lumunok. Omphalophobia. Ang omphalophobia ay ang takot sa belly buttons. Tama ka, may ganitong kondisyon. Ang taong mayroon nito ay takot sa belly buttons ng iba o mismong sa kanilang sarili. Maaari kang magpa-cosmetic surgery upang matanggal ang iyong belly button kung nanaisin. Papaphobia. Ito ay isang phobia kung saan ang tao ay takot sa Pope o Santo Papa. Ang taong mayroon nito ay nakararanas ng anxiety sa pag-iisip lamang sa Pope o makita sa realidad o telebisyon ang Papa. Ang ibang tao rin na may kondisyong ganito ay takot sa simbahang Katoliko. Phobophobia. Ang phobophobia ay ang takot na matakot. Maaaring ikaw ay takot sa physical symptoms na kaakibat ng takot o nag-aalala ka na makadevelop ka ng phobia. Maraming tao na may phobophobia na ay may iba pang phobias o mental health disorders. Sabi nga sa isang kasabihan, only thing we have to fear is fear itself. At yan ang mga kakaibang phobias. Sa mga nabanggit, mayroon ka bang isa sa mga to? Comment down below at paano mo ito minamanage. Dito na nagtatapos ang ating video. Like and subscribe para lagi kang updated sa ating new uploads. Maraming salamat!